Sa July 23 na po ang taunang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Aquino. Ang ilang grupo may kanya-kanya ng wishlist ng mga nais daw nilang marinig sa speech ng Pangulo. May report si Sherry Ann Torres. Kayo ang boss ko. Isang buwan bago ang taunang State of the Nation Address ng Pangulo, kinukonsulta na raw ang iba't ibang sektor para sa lalamanin na ulat ng Pangulo para sa kanyang mga tinaguriang boss. Ang ilang grupo, tulad ng kampanya para sa makataong pamumuhay, may mga nais daw na marinig kay Pangulong Aquino, gaya ng pagsuporta sa pagsasabatas ng Reproductive Health Bill at Freedom of Information Bill, at ang pagturing sa kababaihan bilang biktima sa prostitusyon imbes na suspect. We're looking at it more from pangangailangan ng mga kababaihan, you know. But and I think just give what women want. Pero ang wishlist ng grupo ni Nemenzo kontra naman sa listahan ni retired Archbishop Oscar Cruz. Una sa listahan ni Cruz ang tuluyan ng pagbasura sa kontrobersyal na RH Bill, divorce at same-sex marriage bills. Hiling din ni Cruz ang tuluyang pagsugpo sa WETEG at ang tuluyang pamimigay ng lupain ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka. Wala rin daw dapat exempted sa daang matuwid na dati ng ipinangako ng Pangulo. Huwag niyang hayaan na siya manehohin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Siya hindi naman, he's not leading, he's being led. Nagkasundo naman sina Cruz at Nemenzo na dapat gamitin ang $1 billion reserve para sa mga mahihirap imbes na ipautang sa International Monetary Fund o IMF. Pati na ang pag-aksyon ng Pangulo para mapanatiling bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo at public utilities gaya ng tubig at kuryente. Sa mga huling linggo pa ng Hulyo, mangyayari yung taunang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero yung mga simpleng mamamayan na nakausap natin, meron ding kanya-kanyang simpleng hiling sa Pangulo na sana daw maging laman ng kanyang SONA. Meron din nagsasabi na sana sa pagkakataon na ito, hindi na masali pa ang pagbabalik tanaw sa nakaraang administrasyon sa magiging laman ng SONA ng Pangulo. Sana yung presyo ng gasolina, sana stay din ganun lang, hindi natatas para kasi pagka tumataas yung gasolina, nahirapan din kami sa pagbibiyahe. More scholarship. Kasi po ngayon mga estudyante, marami na pong hindi nakakapag-aral na estudyante. Yung mga mahihirap na hindi napupuntahan ng mga NGOs. Lalo na yun, dapat ang unahin niya. Ang mga suhestyon ito bukas palad daw na tinatanggap ng palasyo. Sa ngayon daw, binabalangkas pa rin ang lalamanin ng SONA. The President has been accessible to suggestions. Ang Presidente po ay open po sa mga suggestion, but at the end of the whole discussion, kailangan po may tema ho dapat sundin, may gustong sundin ang Pangulo. So yun po ang masusunod po. Sa July 23, magaganap ang ikatlong SONA ni Pangulong Aquino. Sherry Ann Torres, GMA News.